maging kumplito ka di kang Kristo, ang pamaagi na nawilain kini. The gospel. Na si Kristo, ipaaga sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo, namatay, gilubong, o nabanhaw siya. Aron ka makabaton, kaluwasan, makabaton sa kitawag o pagkamimbro diha sa body of Christ, the church. Maging secure, maging silyado ka, maging separated ka, ang kalag o imong lawas separated na, dili na ang sala sa lawas makapit to sa imong kalag. Sanctified, maging balaan ka, and then supplied ka sa tanan imong gikinahanglan spiritually sa imong kinabuhi, pero nagsumitad na siyang tanan sa maayong balita, kinahanglan imong madunggan, imong masabtan, ug imong tuuhan nga si Kristo Jesus ula sa iyang dugo, namatay, ilubong, ug nabanhaw siya aron ka mahimong kumplito diha kang Kristo Jesus. Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Colossians chapter 2 verse number 10. Ako ang basang binisyon sa iyong mata. Says, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. So ato nakita din, ato isgutan ng kabuntagon, standing complete in Christ. Or in other word, this is what we call the 7 S or S's of a Christian. No? Pito ka S, although kini siya nga mga points ato ni nasulat sa milabay ato nga discuss, but kini siya ang gitawag og haom sa ato ang standing, ato ang posisyon sa ato ang pagkatao, especially nga diin kita diha na kang Kristo. Now we are in Christ. Ang ubang grupo gitawag pa sila for Christ, no? Na gitawag nila couples for Christ. Kita in Christ, diha kang Kristo. That's what the text says. And ye are complete in Him. The pronoun Him is referring to Christ, to Jesus Christ. So this is also what we call the 7 S's of a Christian. Many believers struggle not because Christ is insufficient, but because they do not understand their standing in Christ. So daghang mga Kristohanon karon nag-struggle dili tungod kay si Kristo dili sufficiente, na it is because di wa nila masabti, they don't understand their standing in Christ. Kung nasabtan pa lang nila unsang ilang standing diha kang Kristo Jesus, di kinahanglan ang usa ka tawo, especially ang Kristohanon, mag-struggle sa iyang kinabuhi. Ano naman? Gisulti na diha complete, unsa ang word complete, kompleto na. Wala na mga ikinahanglan pa. Kung imong hunaon, when we say complete, wala na kay ang ayang hunaon sa imong kinabuhi, kompleto ka na. Pero sa teksto na ito gibasa diya, ye are complete in Him, kompleto, dili kulang, pero daghan sa kanang daghang Kristohanon nag-struggle sa ilahang kaluwasan, nag-struggle sa luwas ko dili, permi kadudas kaluwasan, ano man na wa makasabot sa iyang standing, sa iyang standing diha kang Kristo Jesus. That's why they struggle sa ilang gitawag Christian life. We often judge our relationship with Christ or with God by feelings, failures, or faithfulness. Usahay man God ng ato ang kinabuhi, murag diha nato bagi measure, diha nato gi judge ang atong pagkakristohanon sa unsay ato ang nabati,
tungod ni ana daghang Kristohano nag-struggle sa kinabuhi. Ano man ang gipasulabi, feelings, pagbati, kung sa iyang gibati siyang kasing-kasing, sa gibati sa iyang sulod, usahay, tanaw na to ato ang mga failures, o daghanan ako failures, oy daghang kikog mga kakulangon, daghang kikog, mo na mag-struggle, jud ka, ano man, wa ka kasabot sa imong standing diha sa atubangan sa diha kang Kristo. Ha? Mo na imong gibasihan sa imong pagkakristohano, hindi mag-struggle ka, usay sa tuang faithfulness, makahuna na ta, di kita faithful atubangan sa Ginoo. O, mo na sa hinungdan, kaya diha na to gi-judge, diha na to gi-measure ang atuang relationship ni anang mga butang na dili sa unsay atuang kahimtang diha kang Kristo. As the Bible says, at makita din na, ye are complete. Kompleto na ang imong kinabuhi. Makita diha. So, munay tendency, munay kasagaran to makita sa daghang mga Kristohanon. Ang relationship nila ilang gina-judge sa feelings, failures, or faithfulness. But the Bible teaches that the Christian life begins with what is already true of us in Christ. Ang atong pagkakristohanon, nagsugod kini siya, kamatuoran kini, nagsugod ni diha sa kang Kristo Jesus. At nagsugod kini diha kang Kristo Jesus. Muna nga, sa ato nang gikasulti, wala ay dapat kulang sa imong ginabuhi. Remember this, salvation does not place us on provision. No? It places us in a position. Ang atong kaluwasan, wala tagibutang, wala na siya magbutang ka na to, atong kaluwasan, wala na yung nagbutang ka na to on a probation period. Di ba na siya nga, gibutang ka des kaluwasan, na kay kaluwasan kay obserbaran ka sa Ginoo, kung tinutanay, bidyo ka, dili yun, ana. Ang kaluwasan to, yung sa Biblia, ang kaluwasan to, nagbutang ka na to, diha sa usa ka posisyon, standing, o sa ka posisyon, kung sa tadi ato ba nga ni Kristo, dili sa probation, dili ka aron obserbaran ka pa, kung magtinarong ka sa imong kinabuhi, mo na usay thinking sa ubang mga tao. Nag-claim o Kristohanon sila, nga, ang ilang pagunaw na, nga, ang ilang pagkakristohanon, gibutang sila diha, obserbaran sila sa Ginoo. Kung fit ba ka nga mahimong Kristohanon, may sayo pa yung anong gitawag bag mindset. Ang atong Kristohanon, wala tayo gibutang in a probation period. Gibutang kita diha sa itong atong posisyon. Kung sa atong posisyon siya, ye are in Christ. Bago sa Biblia, ye are in Christ. Paul declares in Colossians 2, verse number 10, our text, ye are complete in Him. Not becoming complete. Remember ang statement, ang pagkagamit sa word. Ye are complete in Him. Not becoming complete. Or not working toward completeness. Yung sa Biblia, already complete. Dili ta gitrabahos din o aron makumpleto pa, o makumpleto ka. Dili po para sa pagkakumpleto, dili. Yung sa Biblia, kumpleto ka na. Pagkita na ato ang kaning word nga complete, tayo ni siya sa kaning word nga complete, na tayo ni siya sa number 7. The word, the number 7 speaks of completeness. Pag minutag 7 means complete. Perfect. That's why, makakita ito ang 7 days creation, 7 ka adlaw. That means, kompleto. This is a number of perfection. Number of completeness or completion. Muna ang number 7. So, kaya standing complete in Christ, muna itawag the 7 S of a Christian. So, kompleto, in other words, kompleto ka na. Perfect ang ato ang pagka-Kristohanon. Muna ito makita din ha. What nagsulti ang Biblia? Not becoming complete,
not working toward completeness, already complete. Mo na ang nasa pulong sa Ginoo. This morning, we will examine 7 spiritual realities. The 7S of a Christian, or standing complete in Christ. It defines our standing in Christ, kining 7S. So, muli siya ang maghatag og definition o muli mag-define sa ato ang standing diya kang Kristo Jesus. Kining ito ka test nga itong sigutan. As what I've said, ako rin yung gisulat tumilabay nga Sunday, but in a different format or different gitawag og it is just a sub kanang wording ba. Lahi itong pinaka-points niya, pero gigamit siya sa sub nga wording sa tuang mga points. So, una nga ito makita din nga nang makaingutan kompleto ta diya kang Kristo, kompleto na kita, no need for anything else. Nga naman, isa sa naghatag na to pagkakompleto diya kang Kristo is kini. Number 1, at makita din kita nga mga Kristohanon, gitawag ta nga save. Okay? Kung dili ka save nining kabuntagon, dili ka makatawag nga kompleto ka diya kang Kristo. Ang luwas lang nga tao ang makasulti nga kompleto na siya diha kang Kristo. Ang yang standing complete in Christ kung siya luwas. Ang tao nga dili luwas nining kabuntagon, dili siya kompleto. Kanang kuan pa na siya, kanang broken pa na siya, lost. Pero if you are saved nining kabuntagon, kung nasayod ka nga luwas ka, then you are complete in Christ. Isa na siya nga makita nga you are complete in Christ. Nga luwas ka. Now, salvation is the foundation of the Christian life. Muna siya ang pinaka-foundation sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Nag-start ang atong Christian life sa atong kaluwasan. Dili ka matawag nga Kristohanon kung dili ka luwas din ng kabuntagon. Daghang ng mga tao nga nag-claim, I'm saved. Pero pila ka adlaw, pila ka oras, pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka bulan, moingon na nga, di man ko luwas. Hinanglan na po kung mudawat, sige no, dawat na po. Sige na, dawat. Sige dawat, hangtod kada bulan nila magdawat. Every anniversary sa church magdawat. Ano man na, wala makahibalo unsa ang tinudaay nga kaluwasan. Nga naman, ang iyang kaluwasan na nakasentro sa iyang kagalingon, self-centered. Instead of Christ-centered salvation, naging self-centered. Maunay dakong problema sa itawag og so-called Christianity. Ano man, daghang mga Kristohanon nagaduha-duha sa kaluwasan. In the dispensation of the grace of God, you don't need to doubt your salvation. Why? Your salvation, dili nakabutang diya sa imuha. Ang kaluwasan, diya sa unsay gihimo ni Kristo. Ug nganong imo man duhaan si Kristo may himo sa imong kaluwasan? Kini mga tao nga nagduwa-duwa sa ilang kaluwasan because they think nga ang iyong kaluwasan sa ilang kaugalingon. Kung anong minto sa ilang kagalingon, kanong naibrag, nagdawat ko si Ginoo. Kanya imagine, nagdawat ko si Ginoo. Puro na lang ikaw. Actually, dili kita ang dawat sa Ginoo. Siya ang midawat na to. Ato na makita niya. Kita ang gidawat sa Dios. Dili kita ang midawat sa Dios. Munang, ang atong kaluwasan nakapundar diya sa unsay gihimo ni Kristo Jesus. Mungko niya itong pundasyon sa itong kinabuhi ng Kristohanon. Ang sulti ni Apostle Paul in Romans 1:16, ingon si Apostle Paul, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So ito makita din ang gospel, yung napulong sa Ginoo ng Apostle Paul, ang gospel, mao kana siya ang gahom, The gospel is the power of God unto salvation.
for or to everyone that believeth. Yung sa pulong sa Ginoo. So ang gospel, kining gitawag na ito nga gospel, kung sa gani ang gospel, ato makita niya, the gospel is the shed blood, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. It's all about Christ. His payment, the blood, his death, his burial, his resurrection. Mauna siya nag-consist sa gitawag o gospel. Yung siya, kana gospel is the power of God unto salvation. It's to everyone. Whether you are a Jew or a Gentile, regardless sa imuhang race, yung sa Biblia, mauna siyang gahom sa Dios nga sa kaluwasan sa matag usa nga mutuo nini. So, kinahanglan tuuhan na. You have to believe that gospel. Ba kay dawaton ang gospel? You have to believe. So may imong dawaton sa gospel, wa makay dawaton sa gospel. It is being preached. Giwali siya. So kinahanglan madunggan sa tao. Kinahanglan masabtan sa tao. Kinahanglan tuuhan sa tao. Muna ang gospel. Iyon siya. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith. And that's not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So makita din ha. Ye are saved through faith. Faith in what? Ang sa mga faith, diya nagiskutan. Asa ang object si mga faith? The gospel. Kung sa ang object din the blood. Muna Romans 3:25, faith in His blood. Ang objects tong pagtuo diha sa dugo ni Kristo Jesus nga iyang giula, namatay, gilubong ug nabanhaw siya. Muna ang dugo niya muna'y bayad sa tuong mga kasalanan. Ang iyang pagkabanhaw mo to siya resibo sa tuang kaluwasan. We are saved by grace, not law. Ang atong kaluwasan, we are in the dispensation of grace, so we are saved by grace, not law. Yung napulong sa Ginoo. Kanyanto, in the olden times, sa mga Old Testament people, kinahanglan nila ang balaod because this is their righteousness. But now, in the dispensation of grace, we are saved by grace, not law. Yung Apostle Paul in the book of Romans, basta rin mga book of Romans, kisulti diya. We are saved through faith, not effort. Dili trabaho ang atong pagkaluwas. Through faith, yung sa Biblia. Atong gibasa kanya, not of works, siya, we are saved through faith, and that not of yourselves, not of works. We are saved by Christ's finished work, not our faithfulness. Ang atong faithfulness, walay kalabutan sa atong kaluwasan. Ang atong kaluwasan, trabaho ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Dili na ato. We are saved by Christ's blood, not water baptism. Walay bautismo nga makaluwas na to sa panahon sa grasya. Ang dugo lang ni Kristo Jesus. We are saved by the gospel, not merit. Dili sa imuhang kaayo, kamaayong tao, managkitagaan kag merit sa dili ingon ana. Muna ko imong tan-awon mga praises sa Biblia. Tanawa ang sa ang tanawa sa itong Ephesians 2:9 or 2:8 and 9. Ato ning gibasa. Iyon dia. Okay. 2:8 and 9, yung napulong sa Ginoo dia. For by grace are ye saved. Siya, through faith. Siya, and that not of yourselves, it is the gift of God. Siya, not of works. So in other words, we are saved not of works. Another phrase, sa tanawa, not of works. Dili sa gituwag og 2 Timothy 1:9. Okay. 2 Timothy 1:9. Tanawa diya ang another phrase. 2 Timothy 1:9, it says, who hath saved us? Who hath saved us? Si Kristo ang miluwas kanato siya, and called us with an holy calling. Siya, not according to our works. Kung imo nang isumpay ng who hath saved us not
according to our own works, or to our works, not according to our works. Kanina, we are saved not of works. Karon, we are saved not according to our works. Pag-abot mo sa Titus 3:5, okay, Titus 3:5, yun diya, ang mga paraisi sa Biblia, kung sa atong kaluwasan. Siya diya, verse number 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. So in other words, we are saved not by works of righteousness, not of works, not according to our works, not by works of righteousness which we have done. So dili na mga butang, wala di buhat nga ato makita diha nga ikapakita nga munay result o munay hinungdan, munay rason nga naluwas kanining kabuntagon. Totally walay buhat or human works, human effort nga na maghatag og kaluwasan nato. Ang atong kaluwasan always isulti na by grace, through faith, by Christ's finished work, by Christ's blood, by the gospel. So kanang mga butanga mo na ang naghatag nato sa mga kabaton kita og kaluwasan. Grasya ang kaluwasan, yes. Through faith ang kaluwasan, yes. Through Christ's word, kini gospel. Kining gituwag yung trabaho mo ng gospel. So Christ's blood mo na kita to sa gospel. So walay human effort, human work nga yung nga tungod kay muna akong gibuhat, luwas ko. No, it's totally wala na siya na appeal sa kaluwasan na to nga naata diya kang Kristo. Kompleto ta diya kang Kristo. Tungod kay naluwas kita. Dili kay naghimo tag mga binuhatan, no? Not of works, not according to our works, not by works, ingon sa Biblia. So ang kaluwasan na to at makita, salvation is not a reward for the righteous, it is a gift for the guilty. The believer is saved once, saved fully, and saved forever. Muna ang atong kahimtang sa atubangan sa Ginoo. Muna nga totally walay trabaho nga atong kapanghinambog ini sa atong kaluwasan. Kung dunay mga tao nga moingon nga naluwas sila kay naghimo sila nga maayong binuhatan, baka kuna nga mga tao. Ano man, walay tao nga maluwas sa iyang maayong binuhatan. Bisan pag-unsa na kamayong binuhatan, dili na mo'y basihanan sa kaluwasan sa tao, especially in the dispensation of the grace of God. Ang atong kaluwasan gibase na kanunay sa unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Mao nang kompleto ang atong kaluwasan. Mao di kaayan magduha-duha sa imong kaluwasan. Nga naman, wala man gipabase ang kaluwasan sa imong kagalingon. Gibase ang kaluwasan sa unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Number 2 nga itong makita din ikaduha nga S na itong makita din Mao nang kompleto tadi kang Kristo. It is because una, we are saved. Number 2, we are situated. Okay? We are situated. Situated. Okay. The word situated means placed into the body of Christ. Okay? Placed into the body of Christ. Unsa ang body of Christ? Kini. From the cross to the rapture. Mao na ang body of Christ. The body of Christ is not the local church. Manang mga tao nga di gid may tang sumungalan nga Baptist gid may kay mao gani. Nga naman na kay mga Baptist brider. Manay mga Baptist brider nga mga tao. I am a Baptist. Not because Baptist ang simbahan ni Kristo. That one body, the church, mo
maunay pangalan sa one body, the church. Kung naamay mga ngalan sa mga local churches nowadays, that is local churches. Dili na may body of Christ. Those are representation, muna sila yung mga representatives sa one body of Christ. Pero kanang mga local church, dili na may body of Christ. So we are placed in the body of Christ. At the moment of salvation, no, sa atong kaluwasan, sa diyang naluwas ka, yun sa Biblia, sa diyang naluwas ka, the believer is placed into Christ. Naa ka sa lawas ni Kristo. This is the body of Christ. The body of Christ, composed na siya sa mga luwas na sila. Ang body of Christ is since the cross, starting at the cross, and then it will end sa rapture. Muna ang body of Christ. Basaha ang Ephesians 1. Nakita niyo diha nga the body of Christ mo siya mag-feel all in all. Both heaven and earth, yung sa pulong sa Ginoo. Ang membro diha katong duwa sa langit nga nangamatay na o kita nga naa sa gituwag na sa kalibutan karon nga naa pa dinhi buhi pa, membro ta sa one body of Christ. And naata na pahimutang din ha na membro kita diha tungod ni ene, dili tungod kay gibautismuhan kita sa tubig, ha, mo na nakita sa manang uban ito katudlo og water baptismal regeneration tungod kay bautismo daw ang himo sa ilang maging member sa body of Christ. No, it's not. Nowadays ato ang gibasa ni kanunay 1 Corinthians 12:13. 1 Corinthians chapter 12. Simple wording sa Word of God, di pa masabtan sa tao. Verse number 13. For by one Spirit are ye all baptized into one body. O sa na, we are all baptized by one Spirit. Spirit's baptism. Ang yung sikutan nila. Not water. Wala na mga tao, gaingon nga. Naging membro ko sa body of Christ. Tungkol kayo nabautismuhan ko sa tubig. Sa mga klase sa ato pa nagtuo kag baptismal regeneration, ang tubig sa bautismo maka-regenerate mo. Ano na membro maka sa body of Christ nga? Ingon ang Biblia, ang nagpamembro mo sa body of Christ, dili tubig sa bautismo. It is the Spirit's baptism. Kung saan ang Spirit's baptism, the moment the Holy Spirit ipuyo sa imo ang kinabuhi, mo tong bautismo ang ingon ni Apostol Pedro dito sa Acts. Yan siya diya. For by one Spirit are we all baptized into one body. One body. Dili daghan. Since local churches, daghan kayo, dili na mo'y body of Christ. Ingon na gani sa Biblia, one body. Na mo'y one body nga pila ka thousand, pila ka million. No? Since the starting sa church, age period. Pila na ka million nga mga local churches nag-exist sa kalibutan. O thousands. O may kagaroon one body. O sa pagka one body naman, mo claim ka nga, imong local church niya, muna ang body of Christ. Katong isa po ito, ni-claim nga muna ang body of Christ. Pati nga daganan ninyo. Ingon sa Biblia, one body. Ya daghan di ay. Kani nga mga local churches, representative lang siya sa one body of Christ. Kung ang imong simbahan nagtudlo og kaluwasan nga insakto, membro ka sa body of Christ. Pero kung imong simbahan wala magtudlo sa insakto nga kaluwasan, di ka ay pag-claim nga membro ka sa one body of Christ. Nga naman, only a saved person ang nahimong membro sa one body of Christ. Kung dili ka luwasan yung kapunta ko, don't claim you are a member of that one body. Dili ka membro diya. Nagdala-dala kag pangalan simbahan sa imong sikta ko dili na mo representation o representative na sa gitong one body. Ang one body perfect ang membership dia, saved to sa tagalangit ang mga tao dia. Walay dili luwas nga na hindi membro dia. So ito makita din this is not water baptism. It is Spirit baptism. God no longer sees you in Adam, but in Christ. You are in His body.
in His life, in His victory. Diya kang Kristo, manaingon diya, pag-abot mo sa verse 27, 1 Corinthians 12, verse 27, nga itong gibasa. Pag-abot mo sa verse 27 siya, now, ye are the body of Christ and members in particular. Sa isulti ni Apostol Pablo, kamu karon naging member or kamu karon nahimong body of Christ. Og member mo in particular. Kung luwas ka, then member ka sa one body. You are situated in that one body. You are placed in one body. Naging member ka in particular. Klaro mo na. Tanaw sa Colossians chapter 1. Sarap sabta ito ang one body. Dili many bodies. Colossians 1 verse number 18. It says, and He is the head of the body. Klaro si Kristo is the head of the body. The church. So this is the church. Head of the body. The church. Who is the beginning, the firstborn. So yung makita din na ang church is the body. Kung yung matandaan sa Ephesians 4, verse number 4, yung siya, there is one body. He is talking to the church. Ano man? Yun siya, one spirit, even as ye are called into one hope, your calling, one Lord, one faith, one baptism. Kanang one baptism diya, referring na siya sa bautismo, kung paano ka maging member sa one body. Dili kay usa lang ka bautismo. Nag-refer na siya sa usa ka bautismo nga mahimo kang membro sa one body. And that is spirit baptism. Ato makita din na. Your standing is not based on where you are physically, but where God has placed you spiritually. Remember this. Ang atong standing ay wala siya di pabase kung asa ka kita karon physically. Kung dili, kung asa kita gibutang sa Dios spiritually. Now, where we are now spiritually, we are in Christ. That is spiritual standing na to. We are not talking about physical location or physical kining gitawag og where we are physically. Naata diri karon, naata nimuyo diri sa kalugar. No. Maning lugar ato ang gipuy-an physically. Dili ni siya mao. Spiritually, ang atong standing is we are in Christ. That is our spiritual standing. Ato makita din na. So nga, kano sa atang butang diat kang Kristo? Bautismo sa Holy Spirit. Iyon sa Biblia, for by one Spirit, ye are all baptized into one body, the church, which is Christ. At makita diya, si Kristo is the head. Christ is the head, the church is His body. And that one body, Ephesians 4:4, makita ito diya, diha kita napahimutang. Spiritually speaking, ito makita diya. So, one, save ka, then you are situated into one body. Means you are placed into the body of Christ. Muna ang ato ang kahimtang. Number 3. Anong kompleto tadi kang Kristo? Luwas. Napahimutang diha sa lawas ni Kristo. And number 3, ato makita diha,
secured. Secured. Di lang kay luwas, kundi siguradong luwas. Kung ito natin assurance of salvation, when we talk about security of salvation or assurance of salvation, sa Biblia, gitudlo na. Why we are secured? Yan, sigurado man ka sa imong kaluwasan. Because salvation is God's word. It is God who keeps it. Common sense, ha? Yan, sigurado ka sa imong kaluwasan. Kaya ang kaluwasan na to, trabaho sa Diyos, trabaho ni Kristo Jesus. Therefore, ang mutipid na ng kaluwasan, si Kristo ang Diyos mismo. Dili kita ang nagtipid sa itong kaluwasan, dili kita ang naggunit sa itong kaluwasan. Ang Diyos mo ay nagunit niya na. Dili kita ang nagunit sa itong kinabuhi, ang Diyos ang nagunit sa itong kinabuhi. Malang sigurado ta, kung kita untay nagunit sa Ginoo, di, doon ay posibilidad nga makabuhi ta. Pero kita may gunitan sa Ginoo. Saan ito pagkabuhi niya? Umaya sila na, ang imong mga kasalanan. Ang imong kasalanan gani, wala na epekto sa imong ikaw karon ato nang masikutan unya. Manang, walay sala nga makapahimulag nimo gikan sa gugma sa Ginoo ato nang mabasa karon. Ang kaluwasan, ang Diyos ang nagtrabaho, si Kristo ang nagtrabaho, therefore siya ang nagunit niya ng kaluwasan. Manang tanawa sa John 10:28. Kita nimo John 10:28. Kisay nagunit na to, kita ba ay ang nagunit sa Diyos o ang Diyos mo ay nagunit sa atong kinabuhi? John 10 verse number 28. Yung sa Biblia. Verse 28 to verse 29, hindi ang pulong sa Ginoo. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Klaro nang gisulat sa Biblia, they shall never perish. So, pasabot, katong mga tao di ay gigitagaan sa Ginoo o kinabuhing walay katapusan, they shall never perish. Sumpay, neither shall any man pluck them out of my hand. Kanya imagine na, ingon sa Biblia na akasakamot ni Kristo. My hand is Kristo. Verse 29. My Father which gave them me is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Kanya imagine na. Ikaw ni, imong tanan, ikaw ni, nakasakamot ni Kristo, napakasakamot sa Amahan. Hindi sa man tawhana makakuha kanimo gikan sa kamot sa Dios. Ikaw muluksok ka ang kamot ni Kristo, kamot sa Amahan, nagunit nimo, makaluksok ka diya. Kisa ingon siya no man. Tao ka dili. Tao, yun siya no man. In other words, even you yourself cannot dili ka makakuha sa kaluwasan nimo. Asa naman ang logic sa tao diya? Kaklaro sa gisulti sa Biblia, no man is able, including you. Tudlo ang tagkaluwasan mawala? Si kaluwasan mawala. Yung walay tao nga makakuha kanimo gikan sa kamot sa Amahan. Ingon sa verse 28, neither shall any man pluck them out of my hand. No, can you imagine na? If eternal life could be lost, it was never eternal. Kana eternal life. I have a lesson for this subject, eternal life. If eternal life could be lost, it was never eternal. Pero ang gigamit sa Ginoo, the eternal life. Nya kung mawala man dahil na, di na eternal. Our security rests not in our grip on Christ, but His grip on us. Kung yung makita din. Dili, wala ang atong kaluwasan na wala nagdepende sa atong paggunit ni Kristo. Nagdepende ang atong kaluwasan sa unsay paggunit ni Kristo sa atong kinabuhi.
No? Si Kristo ang nagunit na to. Dili kita ang nigunit ni Kristo. Kung kita ang nigunit, doon ay posibilidad nga mawala ni nga kaluwasan. Pero dili kita ang nagunit, di ba? Si Kristo ang nagunit sa atong kaluwasan. Sa atong kinabuhi. Mawita ng Romans 8:35. Tanawa sa Romans 8:35. Nasa gisulti diha. Kaya si Kristo man ay naghawid sa tuang kinabuhi, si Kristo ang naghawid sa tuang kaluwasan. So therefore, yung makita din Romans 8:35, yun siya. Pangutana, yun siya. Who shall separate us from the love of Christ? Ha? Kung sabay makapahimulag ka to sa gugma ni Kristo. Shall tribulation? Ha? Or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Isa wala yung makaseparate na to. Diya sa gugma ni Kristo Jesus. Manang atong kaluwasan, the believer is not merely saved, he is secure. Number 4, sealed. Saved, situated, secured, sealed. Kanang word sealed. Ano na siya? Mabita ng kompleto tadi ang Kristo nga naman. Tanawa na ang mga word yung gigamit sa Biblia. Saved, situated, secured, sealed. Tanawa, kung saan ang sealyo? Ato na makita. God not only saves and secures the believer, He seals him. Silyado siya. Ephesians 1:13. Ato makita ni. Ato ni nga paborito kaya ato nga versikulo, especially sa ato ang kaluwasan. Ano man, diri na ka pundar ang ato ang kaluwasan. Verse number 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Can you imagine na? Silyado ka? What does it mean to be sealed? Kung sabot pasabot anang silyado ka? Kung sa may pasabot ang silyo. A seal speaks of ownership. Ownership, kunin mo ito verse number 14, which is the earnest of our inheritance. What is the word earnest? Down payment. Patinga, ito makita diha. Until the purchase possession, or until the redemption of the purchase possession, unto the praise of His glory. Ownership, protection, and authenticity. Karang tulong kabutang niya, tulong kabutang ako makita. Ang pasabot sa seal. Ipanag-iyahan ka, protektado ka, o authentic ka. Hindi ka piki. Mabitan ng uban, naa sila silyo gyud. Naisilyong buta, itata. Sa mananap, naisilyo, naisilyado ang, isil sa likod sa mananap nga naipag-iyan. O tama na nga silyo, ato makita din Ephesians 4:30, ato nang gibasa for how many times? Sealed unto the day of redemption. So, ang Kristohanon, gikan sa church age period, nito mga Kristohanon sa una pa ilyado sila, until the day of redemption. What's the day of redemption? Is rapture time. Monang day of redemption, rapture time. So from the cross to the rapture, muna ang sealing point, muna ang sealing period dato makita diha. So ang mga tao nga nagkinabuhi ana nga panahon, silyado sila sa dinito sa maayong balita. Ibasa to kina. After we heard the gospel, the gospel of your salvation. After that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. The seal is not temporary. It lasts until the day God finishes what He started. Remember gikan diha mga tao nga naluwa sa unang panahon, silyado sila padulong diha nga panahon. Karon sa itong panahon, paluwas siya, silyado siya, hangtod sa rapture. Number 5, separated.
What does that mean? Separated. Dili siya separated, gibutang, gikuha ka sa Ginoo, gibutang ka sa special purpose. Dili siya nga mga separated, di akong diskutan. I'm talking about spiritual circumcision. In other words, you are spiritually circumcised. Mga akong diskutan ganyan na. Dili makaapekto ang sala sa imong kinabuhi. Dili mawala ang kaluwasan bisag makasala ka. Kaya kining lawasan i-prone siya sa kasalanan. Pero dili na siya makaapekto sa kaluwasan sa imong kalag. Tungod na ng wording, separated or spiritually circumcised. In our text, Colossians 2, ito sa verse number 11. Our text is verse 10, sa verse number 11. In whom also ye are circumcised, with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. How can your sinful body affect your soul when the connection has been cut off? There is an operation na tumakita din ha. Verse 12. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. So there is operation. Dili ni operation nga mag-operate na dito kuan, dili na siya movement, dili na siya karang kausa o nakagi-operitan diha ng tao. Dili na siya nga mong operation. Operation kanang nag-iskot siya putting off. The word putting off is, that means cutting off. So, cut. Nag-iskot siya circumcise. O may circumcise ka, walay flesh nga mahiwa. But pasabot pag na-circumcision, hinay gihiwa. So, ang operation diha, gihiwa sa atong kinabuhi. Dili ni operation sa military, nga nidakpon nga sa diha. Dili na mga operation. Operation gini siya sa nantabo sa hospital ay na cesarean operation, di ba? Ihiwaan ng mama. So pag may operation, may hiwaon. Cutting off, putting off. Cesarean operation, putting off, kuhaon tong bata, sulod. Sa atong kinabuhi na operation. Kung sa iyang i-operate, kung sa iyang hiwa, yung i-cutting off ang connection sa kalag o sa lawas. So ang kalag o ang lawas, wala may connection. Ano man, na operation, na hiwa. Manang circumcise. Sa bata, pag the word circumcise is nais mga bata ng lalaki, tulion siya. Kung sa imuon, cutting of the flesh. Na ipaghiwa. Kini, it's the flesh. Klaro sa Biblia, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ang pasabot sa circumcision, this means the sinful flesh has been cut off. Judge. So kining atong lawas putol ang iyang koneksyon sa tuang kalag. So kung sa may mahimo sa lawas kasalanan, wala siya apekto, dili apektado ang kalag, dili maapektuhan ang kalag. Mao na ibot pasabot sa circumcision. Muna ito pasabot sa separation. Muna ito pasabot sa separated. The separation between soul and our sinful body. Separate sila. Muna nga separation. Wako mag-isot separation from the world. Separation from any mga pagan practices. So I'm not talking about that kind of separation. Or you are separated or can set aside for that special purpose. Dili na siya mo akong pasabot sa separation. Akong pasabot rin ng separation is the separation of the soul and the body.
Totally separated sila. Our soul is trapped inside this vile, wicked, sinful body. So naa siya sa world dato, natrap ang atong kalag aning lawasan ni. Until ang Ginoo mag-change nini nga lawas. Di ba na completion? Di ba na kumplito in Christ? Kumplito in Christ. Another thing, not only the sinful flesh has been cut off, the old man was crucified with Christ. So kini atong old man, kini lawas na to, crucified with Christ. Romans 6:6. Ito mo diyan. Romans 6, verse number 6. Knowing this, that our old man is crucified with him. Kung sa atong old man, crucified with him. This sinful body, this sinful flesh, this old man was cut off and crucified with Christ. Unay kahimtang ng lawasa. We still live in the flesh, but we are no longer of the flesh. Sin no longer reigns. It has been dethroned. Na although na kinabuhi ta aning lawasan ni, aning unod ni, pero dili na ta aning unura. Kini nga lawas ni, patay na ni. Iyon sa Biblia, our old man is dead. Our old man is crucified. Munang lahi na ang tato pananaw, lahi na itong panglantas kinabuhi. Munang siya possible, tumilabay siya, set your affection on things above. Because your life is hid in Christ. Naanak ka ng Kristo, your old man, your sinful body is crucified with Him. Malin siya sa Romans 6 gapon, makita niyo. O yun siya dun sa verse 13. Neither yield your members and instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members an instrument of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you. Masisultip niya? Ang sala nga naa sa lawas, wala na siya dominion, wala na siya naghari sa imong kinabuhi. Ano wala siya naghari? Your soul is not connected with your body. Because of that spiritual circumcision na gitawag, separation na gitawag. For ye are not under the law, but under grace. Since we are not under this time period, naana ta dinhi under grace. Kini akong gisgutan, di ni siya applicable diri sa dispensation of law or in tribulation period. Dili ni siya applicable. Only in this dispensation. Number 6. Sanctified. Okay. The believer is set apart unto God. Makita niya? Set apart unto God. Sanctified. 1 Corinthians 6:11. 1 Corinthians 6:11. Okay, 1 Corinthians 6:11. Yung napulong sa inyo diya. And such were some of you. Kung sa iyang i-refer diya, yung mga trabaho sa unod din sa verse 9 and 10. Yan siya. Kamo, parehas kamo niya kanya to. Kanang mga tawahanan na. Yan siya. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. So, ye are sanctified, yung sa Biblia. This is positional sanctification, not based on daily behavior, but on Christ
sacrifice. So kini siya nga sanctification is positional sanctification. It's not personal sanctification, which itawag na to daily living, based on our daily living. Pag kinabuhi nga tarong, dili ni siya mga sanctification. Kini nga sanctification is positional sanctification. Ang imong position, ang imong standing diha kang Kristo. Ye are sanctified, yung sa Biblia. Hebrews 10:14. Sasulti sa Hebrews 10:14. Hebrews 10:14. It says, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So naatay gitawag positional sanctification. During sa tuang salvation, sa ding naluwas ka, you are sanctified. Kasi nag-sanctified ito, siya by one offering. Isang offering na, ang sakripisyo ni Kristo. It refers to the gospel. It refers to what Christ has done on the cross. Muna siya sanctification na gitawag. So while we grow practically, we are already holy positionally. Ang atong kahimtang sa Ginoo, holy, balaan, perfected yung sa Biblia. We are perfected forever. Kita nga mga gibalaan sa Dios. Number 7. Supply. Atong kita diha. Supply. Can you imagine, anak? Luwas ka, situated in his body, secured, sealed, separated, sanctified, supplied. That makes our standing complete in Christ. Can you imagine, ako ba kayo pangitaon din ha? Kumplito ka na, atubangan, kang Kristo. Muna ito makita, the 7 pieces of a Christian. Ito makita din ha. Di lang kay luwas, situated, secured, sealed, separated, sanctified. We are also supplied. Tanan to panginanglanon sa kinabuhi, supplied or gi-promise sa Ginoo nga iya kanang i-supply sa tuang kinabuhi. God does not save us and leave us lacking. Wala ta giluwas sa Ginoo aron biyaan ta niya nga kulang, no? Ang pasabot tanan-tanan atong gikinahanglan supplied na sa Ginoo. Dili ta mahimong kompleto kung dili ta perfectly supplied o dili ta gitawag og supplied sa ato ang mga kikinahanglan sa kinabuhi. Sa unsa na nga mga kikinahanglan nato nga gitawag diha i-supply sa Ginoo. Now kung imo tan-awon sa Biblia, according to 2 Peter 1:3, tanang 2 Peter 1:3, nag-isgot siya diha, nawahang promise si Ginoo, 2 Peter 1:3, yun sa diha, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Sa Biblia, hath given unto us all things. Yun sa pulong sa Ginoo din ha. So, everything needed for, number 1, ato makita spiritual growth. Gusto kang mutubo spiritually, i-supply na sa Ginoo. Itagaan ka sa Ginoo. Ang imong gikinahanglan number 2, godly living, i-supply sa Ginoo. Ang imong gikinahanglan faithful service, i-supply po na siya sa Ginoo. So, all things gikinahanglan nato ingon ng Kristohanon needed for our Christian life, gisupply na sa Ginoo. Philippians 4:19, yung napulong sa Ginoo, my God shall supply all your need. So, in other words, wala na tayo lain pang pangitaon. Diha kang Kristo, kompleto na ta. Wala lagi ko ang materially. Pero ang material ra ba nga blessing magkumpleto sa imong kinabuhi? Importante din material nga butang kaysa unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo.
Last week, we talked about the truth about material blessings. Kung saan ang mga material blessings sa itong kinabuhi. The less nga madawat sa tao kanang material blessing. Daghan pa kayo mga gihitahatag ang Ginoo, mga precaution. Itagaan ta niya mga warnings kung naa na siya. Sumunod pinaka-less. Dili na siya mo atong makita nga gisuplayan kas Ginoo tugay naani mo ang mga material blessings, naani mo tanan ng gusto ang naas kalibutan naapod nimo. Dili yun ang gisul sa Biblia. Magtara ko na yung mga salida ba nga dato kayo ang iyang amahan. Pero ang iyang anak ditugutan niya nga magkinabuhi nga tuas kalibutan sa gituwag sa kuan sa kalibutan nga pati pobriha. Pero sa kay balo nga iyang amahan pati tuwa. So say gibui buli lang sa mga tao kay pag kinabuhi pati ka pobre. Kay hangtod siya di mabot nga ng tuiga nga gitawag nila nga pwede na siyang i-trust tayo ang bahandi. Di yun niya di siya kami kay balo nga yan yung mga ginikanan perti kadato. Ang iyang ay baluan yung magpapa perti pobriha. Yang lula baka perti pobriha. Pero siya kinabuhi pobre kayo taon deliver kuan pero perti din yan natuwa. Pero yung hana itong kahintang sa tubangan sa Ginoo. Hindi pa nagihan mas Ginoo tanang kabtangan Diyos kinabuhi pero di na pagpasabot ka imuha ng tanang butang isintas sa imuha ng tanang butang. No. Kaya mo na pinaka last nga madawat sa tao o sa Kristohanon. Gani pertin daghanang warning ang gihatag sa Ginoo may tungod niya ng mga material blessing. Because sometimes danger ang sangputan sa Kristohanon kung naana. Kaya dito masabtan sa tao. So in Christ, there is no spiritual deficiency. Kung nakinanglan ka, sa tanan mong gikinanglan mo pasabot, dili, walay makulang sa mo spiritually. Tanan-tanan na kompleto, yung sabi kompleto ka na, diyak ang Kristo. Your standing in Christ is complete, already complete. Wala na makulang di sa imuha spiritually. Pero nga nang dagan kayong Kristohanon, nag-claim nga Kristohanon, pero bankrupt ang pagkakristohanon. Way ka alam-alam sa mga doktrina, way ka alam-alam sa pagtulunan, anong bankrupt man spiritually. Ay basta dili mawang kaluwasan nga iyang naangkon. Kaya man nag-claim nga, luwas ko, pero pagtanaw mo pamaagis kaluwasan, lahi di ay. So di kang Kristo ay makulang na to. The Christian life is not about striving to become something. We live from what we already are. Muna itong timanan. Dili wa ta mag-strive to become somebody, to become something in this world. Ang atong pagkinabuhi, we live from what we already are. Ang atong kinabuhi karon, nagkinabuhi kita kung unsa ang naa nato, unsa atong pagkatao sa atubangan sa Dios. In Christ, the believer is standing complete because he or she is, atong makita diha, saved, situated, secured, sealed, separated, sanctified, and supplied. Unang kompleto ka atubangan sa Dios at makita diha. Therefore, according sa tuang text, ye are complete in Him. Walay duda. Kung luwas ka rin kabuntagon, kompleto ka diha kang Kristo. Kung dili ka luwas rin kabuntagon, ayaw pag-claim na kompleto ka diha kang Kristo. Wa kang kompleto. Ang naani mo, dili ka kompleto. Sa tawag siya mo INC. Dili Iglesia Nick.
INC. Incomplete. Tama po, no? Haong po kayo. Iglesia ni Cristo ko, no? INC. Incomplete di ay. Diha kang Kristo, dili ta INC. Dili ta incomplete. Complete in Christ. When we understand our standing, it transforms our walk. We do not serve to be accepted. We serve because we are accepted in Christ. Nag-alagad kita, dili aron kita dawaton. Nag-alagad kita, kay kita gidawat na ni Kristo Jesus. Can you imagine na, atanawa? Muna siyang kanong na ginalalisan. Ephesians 1:6, you say that. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Ang Diyos, naghimo ka na to nga accepted. No? Buta sabot, gidawat na kita. Diha kang Kristo. Munang nag-alagad ta, dili aron dawaton tas Ginoo. No. Nag-alagad ta kay kita gidawat na diha kang Kristo Jesus. Dili pod kita ang gidawat ni Kristo. Siya ang midawat ka na to. Kung naman yung word nga receive. Naman ang receive diha, takan o explanation. Kung gamitin mo ang John 1:12. Now ha, para masabtan ito ng word nga receive. Kung gamitin mo ang word nga receive, dito ni mo ni i-address sa mga Hudyo. Okay? Actually, the explanation na pero kaya ako explain sa inyo. Ha? According sa John 1:12. Kung imong tanawon diha sa verse number 11, iyon sa diha. He came unto His own. Isa man ang His own. Ay klaro kayo na. He came unto His own, meaning, kini nga mga Israelites, si Kristo ni anis kalibutan, tao siya. Para sa iyang mga kagaling tao, o kini mga, but pasabot His own means, kapares niya o race, Hudyo. So He came into His own, referring to the Jews. And His own, ang mga Hudyo, received Him not. Remember, it is a tangible person. Huwag pasabot, tangible. Nila makita. Kanya naman si Kristus kalibutan nagpakita. So, they have to receive Him as tangible person. Pag anhin ni Jesus kalibutan, ngadto sa mga Hudyo, tao siya, nagpakita siya. O na ako ang Misaya, ako si Kristo. Niyan ko sa kalibutan. Pero sa sabihin, ang iyang mga katauhan, mga Hudyo, receive Him not. Verse number 12, but as many as receive Him, asa sa nag-refer? Sa mga Hudyo po. Apan sa kadaghan sa midawat niya, naamay midawat niya. Iyang mga disciples, iyang mga apostles, mga disciples, during that time, midawat man, di atong Kristo. Napagani mga Pharisees, midawat po. Si Nicodemus, may ila sa iya, nga Misaya. So, midawat sila kang Kristo. But as many as receive Him, to them, give He power to become the sons of God. Nasa gisulti sa tumoy. Even to them, that believe on His name. So kanang believe, napunta na nga to sa lahi ng mga race. Iyon sa Biblia, that word receive,
sa atong panahon karon sa church age period, sadyang mituo ka, you receive it. Sadyang mituo ka sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, imong nadawat ang kaluwasan. You receive salvation by faith. So tungod sa imong pagtuo, ang resulta niya na nadawat nimo ang kaluwasan. Tungod sa imong pagtuo ni Kristo, nadawat nimo si Kristo. Ang mensahe karon lahi, dawata si Kristo, pinaagi sa pag-ampo. Sa kamangita, anak. Ang pag-ampo na day karon ng pamaagi sa pagdawat ni Kristo? No. Ang pagdawat ni Kristo is by faith. Asa ito naman kita? Ephesians 3:16. Kanus ani mo madawatan si Kristo sa imong kasing-kasing? Kanus ani mo siya madawatan? Ephesians 3:16. Tanawa to kung prayer ba ha? Ang makadawat ka ni Kristo. Ephesians 3:17 siya. That Christ may dwell. O saan na may dwell? Imong madawat. Musunod sa imong kasing-kasing. Manimuyo sa imong kasing-kasing. So that Christ may dwell in your hearts. By what? By prayer? No. By faith. Klaro sa Biblia. That Christ may dwell in your hearts or receive. You will receive Him. Madawatan mo siya. Christ may dwell in your hearts. Madawat mo siya sulod sa imong kasing-kasing. Dili pilagis pag-ampo. Pinaagi sa imong pagtuo. That ye being rooted and grounded in love. Can you imagine, anak? Ang mensahe sa tao karon, dawata si Kristo, pinaagi sa pag-ampo. Sa kamangita ng klase sa mensahe? Twisted gospel. Twisted trust. Nindot paminawon sa dalunggan, pero theologically, biblically, scripturally, even dispensationally, dili pwede madawat sa Ginoo. Madawat nimo si Kristo sa Biblia, mapuyo siya sa imong kasing-kasing, madawat nimo siya sulod sa imong kasing-kasing, sadyang mituo ka sa unsay gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. So kini siya nagisgot di siya kanunay ang pinaka pamaagi niya na maging kumpleto ka di kang Kristo. Ang pamaagi niya na way laing kini, the gospel. Na si Kristo ipaaga sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo, namatay, gilubong ug nabanhaw siya. Aron ka makabaton kaluwasan, makabaton sa gitawag og pagkamimbro diha sa body of Christ, the church. Maging secure, maging silyado ka, maging separated ka, ang kalag ug imong lawas separated na, dili na ang sala sa lawas makapekto sa imong kalag. Sanctified, maging balaan ka, and then supplied ka sa tanan imong kinahanglan spiritually sa imong kinabuhi. Pero nagsumitad na siyang tanan sa maayong balita, kinahanglan imong madunggan, imong masabtan, imong tuuhan nga si Kristo Jesus may ula sa iyang dugo, namatay, ilubong o nabanhaw siya. Aron ka mahimong kumplito diha kang Kristo Jesus.